God has given us life to live, and that life is best lived by grace. Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po ang Life and Grace at ito po si Baljamin Tatlong Hari. Sa araw pong ito, tayo po ay may panibagong pag-aaralan because tayo po ay nasa break natin, study break from the completed study po na pinag-usapan po natin noong nakalipas na mga linggo at buwan. Pinag-usapan po natin at natapos po natin ang How to Become a Water Walker na ito po ay sulat ni Andrew Wommack at ito po ay 15 Lessons in Faith na pinag-usapan po natin. I hope marami po kayong natutunan. At sa pagkakataon pong ito, tayo po ay kumbaga nasa SEM break pero isisingit ko po, hindi po tumitigil ang Life and Grace, magsisingit po tayo ng 2 o 3 lessons na pagsasama-samahan po natin at ang nais ko pong dalihin sa inyo ay ang mga kasagutan sa mga importanteng tanong. Kagaya po ng pag-uusapan natin po sa episode na ito na may pamagat na Why do bad things happen? Bakit may nangyayari na masama? Ito po yung ilan sa very few questions, especially po among the Christian circles, tayo po mga born again, na itatanong po natin. Kasama po dito ang iba pang tanong katulad po ng hinahayaan ba ng Diyos na may mangyaring kasamaan sa mundo? Ito po ay related to mga tanong na ito. And these questions na ay kailangan po nating mapag-usapan. They really need to be addressed. Dahil if we believe that God allows evil things to happen dito po sa earth, dito po sa mundo, then we cannot believe for victory over them. Mahihirapan po tayong makapaniwala na mapagtatagumpayan natin o makapagtatagumpay tayo laban sa mga bagay na ito. And to fully understand bakit nangyayari ang kasamaan, we need to go back to the beginning. Nais ko po kayong anyayahang balikan po natin yung pasimula. Tingnan po natin ang disenyo ng Diyos sa pasimula pa lamang ng likhain niya ang tao. Nais ko po kayong anyayahan na basahin po ang Genesis. Ito po yung first book ng Bible, Genesis chapter 1, from verse 26 to 27, ay ganito po ang sabi. Sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao sa ating larawan, ayon sa ating wangis at magkaroon sila ng pamamahala sa mga isda sa dagat, sa mga ibon sa himpapawid at sa mga hayop sa buong lupa, at sa bawat gumagapang sa ibabaw ng lupa. Verse 27 says, kaya't nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kaniyang sariling larawan. Ayon sa larawan ng Diyos, niya nilalang. Sila'y kaniyang nilalang na lalaki at babae. Gusto ko pong linawin yon na ang nilalang po ng Diyos ay babae at lalaki. At wala pong in-between na nilalang ang Diyos. Subalit hindi po yan ang pag-uusapan natin ngayon. Gusto ko pong sabihin sa inyo, base po dito sa mga verses na binasa natin, Genesis chapter 1, 26 and 27, na nung likhain ng Diyos ang sangkatauhan, yung unang tao na pinagmula ng sangkatauhan, ang mundong ito ay ibinigay niya sa atin pong humanity bilang kaloob. Ang pamamahala po ng mundo ay ipinagkaloob sa atin ng Diyos ang pamamahala nito. Alam niyo po ang sabi ng mga awit, 115 verse 16, ang sabi po nito ay, ang kalangitan ay sa Panginoon, ngunit ang mundo ay ipinagkatiwala niya sa mga tao. So, malinaw po na tayo po ang pinagkatiwalaan ng Panginoon patungkol dito sa mundo. And once God gave the earth to humanity, ipinagkatiwala na niya sa mga tao ang kontrol sa pangangalaga nito. Binigyan tayo ng free will para sa mundo. And ang atin pong choices had a profound impact sa pangangalaga natin ng mundo. Kaya po noong si Eva at si Adan ay piniling mas paniwalaan ang sinasabi sa kanila ng serpente o ng ahas over the word of God, they gave their control to the devil.
na isanla nila ang kanilang authority na ibinigay sa kanila ng Diyos, ang kapamalaan. And the enemy had manipulated them into giving up their sovereignty over the earth and over everything within it. At dahil po sa kanilang pagkakasala, all creation had fallen from its perfect state. Naging imperfect po ang katatayuan ng lahat ng mga nilikha. And from that moment, it began to decay. Nagpasimula pong mag-decay, ibig sabihin, bumaba po ang quality nito from the original intention and purpose of God. So why do bad things happen? Bad things happen because we don't live in a perfect world anymore. We are not living in the Garden of Eden anymore the way God had originally intended. Nabubuhay po tayo sa mundo na nakurap na ng kasalanan at nasa state of decay. Yung nabubulok at nagdi-decrease yung quality, yun po yung state of decay. Kaya nga po, nagkakaroon po ng mga sakit, karamdaman, at ito po ay kumakalat dito sa mundo. In addition, humanity continues to exercise free will at marami po sa mga desisyon ng taong iyon ang nakapagdadala ng kasamaan sa mundo. Digmaan, patayan, pang-aabuso at marami pa pong iba. Ang mga ito po ay hindi nangyari dahil ginusto ito ng Diyos or because He allowed it. Hindi po ito inalaw ng Diyos. The responsibility for these things falls at the feet of the sin of mankind and the plans of the evil one. I want you to understand that. Ganito po nag-degrade ang atin pong kinalalagyang mundo. But still, nais ko pong sabihin sa inyo ang good news. God had a plan. Mayroon pa ring plano ang Diyos. Dahil nga ibinigay ng Diyos ang pangangalaga ng mundo sa mga tao for them to have dominion over it and subdue it. Sabi po ng Genesis, nagkamali man sila, but God couldn't legally just reach out or reach down and fix everything in an instant. Hindi po pwedeng pasukin ng Diyos at pakialaman. No. He needed a human being in order to accomplish that goal. So, ang kanya pong solusyon was for Himself to become a man to save humanity. When Jesus came, alam niyo po, nung si Jesus ay dumating dito po sa mundo, when God became a man, sabi po ng Bible, He won back the authority from the enemy. Binawi niya po yung naisangla nating kapamalaan at autoridad sa kalaban. And then, He gave that authority back to us. Nung tayo po ay maniwala sa Kanya. Kaya nga, sinasabi po ni Jesus dito po sa Gospel of Luke, Luke chapter 10, verse 19, samahan niyo po ako. Sabi po doon, tingnan ninyo, binigyan ko kayo ng autoridad na tapakan ang mga ahas. Yung ahas po, nakasama nung una na lumoko po kay Abad Kadan, natapakan ang mga ahas at mga alakdan. At sa ibabaw ng lahat ng kapangyarihan ng kaaway at walang makakapanakit sa inyo. So magiging kapangyarihan ng kaaway ay hindi makakapanaig sa atin pong mga mananampalatayang Kristiyano. Ang totoo po nito, hindi lamang po binalik sa atin ng authority over this fallen world at sa kahit anong plano ng kalaban. He has placed us into a new kingdom. Ito pong bagong kaharian. Kagaya po ng sinasabi ng Kolosas. Sabi po ni Pablo sa Kolosas 1, Kapitulo 1, talatang 13. Ang sabi po doon ay iniligtas niya tayo mula sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat tayo sa kaharian ng minamahal niyang anak. Iniligtas po tayo sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat po tayo sa kaharian ng minamahal niyang anak. Ano pong ibig sabihin na nilipat tayo sa kingdom ng kanyang anak? This means that the rules of this decaying world do not have to apply to us. Wala na po hindi po ito applicable sa atin. We can live and we can reign in this life according po sa laws of the kingdom of God. Kaysa po manatili na lang tayong subject to the evil that is in this natural world around us.
Kaya po, pwede kang makapaniwala sa tagumpay ng buhay. You can believe for victory. At kung sasabihin natin na ang Diyos ang responsable sa lahat ng kasamaang nangyayari dito sa mundo, ano pa ang magagawa natin laban sa kanyang kagustuhan? Siya ang Diyos at wala tayong magagawa dito. Mabuti na lang that is not the case. When bad things happen, we do not have to simply roll over and accept them. We can use the authority that Jesus gave to us to fight against evil and believe God for victory. Sabi po ng 2 Corinthians chapter 2 verse 14 ay ganito, ngunit salamat sa Diyos na siyang laging nagdadala sa atin ng pagtatagumpay kay Kristo. At sa pamamagitan natin ay nagpapalaganap ng samyo ng pagkakilala sa Kanya sa bawat dako. Alam po, sinabihan tayo ni Jesus that we would face negative circumstances dito po sa mundong ito. Ngunit may sinabi rin po siyang mabuting balita. Ang sabi niya po sa John chapter 16 verse 33, sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito para magkaroon kayo ng kapayapaan sa akin. Daranas kayo ng paghihirap dito sa mundo, pero magpakatatag kayo dahil nagtagumpay na ako laban sa kapangyarihan ng mundo. Praise God! Ang Panginoong Hesus ay napagtagumpayan niya ang mga kapangyarihan ng mundo. So, what do we do when bad things happen? Gamitin natin yung ating salita. Take your authority by speaking to the problem. Di po ba sabi ng Mark chapter 11 verse 23, katotohanan sinasabi ko sa inyo na sino mang magsabi sa bundok na ito, mabunot ka at mapatapon ka sa dagat at hindi mag-aalinlangan sa kanyang puso, kundi maniniwala na mangyayari ang kanyang sinabi, ay mangyayari nga iyon sa Kanya. So, kinakailangan natin gamitin po yung ating pagsasalita. Alam niyo po, ang pananampalataya ay nagsasalita. Faith speaks. Okay? Sinasabi po ng pananampalataya ang kanyang pinaniniwalaan. Hindi tayo po pwedeng naniniwala na lamang sa ating isip. Kinakailangan nating sabihin ito. When bad things happen, we can speak out our authority and let the devil know na siya ang kinakailangang sumunod at hindi po tayo. Hindi kailangang manikluhod at magmakaawa sa Panginoon na baguhin ang ating mga sitwasyon dahil He's already provided whatever we need through Jesus. Yung pagkapakaw po ni Jesus sa krus ng Kalbaryo ay nag-provide sa atin, nung tanggapin natin siya, ng lahat ng pangangailangan natin bago pa natin malaman ang ating pangangailangan. Magsalita ka ng diretso to your situation and tell it how it is going to change. Ikaw ang magsabi kung anong mangyayari. Kapag meron kang nararanasang pain or may sakit sa iyong katawan, sabi mo, pain, lumayas ka sa katawan ko ngayon din. Sa pangalan ni Jesus, gamitin natin ang kapangyarihan ng pangalan ng Panginoong Jesus. Sabihin natin sa katawan natin, katawan, ang kaparehong espiritu na bumuhay kay Kristo mula sa kamatayan ay nabubuhay sa loob mo. And you are the temple of the Holy Spirit. And He gives life to you. And therefore, I called you, you are healed by the stripes of Jesus. Ganon po, gamitin natin itong ating salita. Kung naalala niyo po si Pablo at si Silas in Acts chapter 16, they had been severely beaten and thrown into prison. Pero nananalangin po sila at umaawit sila ng pagpupuri sa Panginoon. And the prisoners were listening to them. Sabi po ng Acts chapter 16 verse 26 ay ganito, at biglang nagkaroon ng isang malakas na lindol. Ano pat ang mga pundasyon ng bilangguan ay nayanig. Agad na nabuksan ang lahat ng mga pinto at nakalag ang mga tanikala ng bawat isa. Alam niyo po, kahit na nasa gitna ka ng pagsubok, makakaawit ka ng pagpupuri sa Panginoon. Sabi nga po ng isang awit ay,
makaaawit ka sa dilim ng gabi. May pagsubok man sa iyong daan. Alam niyo po, your praise and your worship is a weapon that will cause your chains to be loosed. Manangan po tayo sa kung anong tinapos ni Jesus. Let us rest in the finished work of Jesus. Na noong binigay niya ang kanyang buhay doon sa krus, sinabi niyang, it is finished. Sinabi niya po, naganap na, natapos niya na ang lahat ng kailangan niyang gawin. Sabi po ng John chapter 19 verse 30. And when He died, His work was accomplished. He was saying that ang galit ng Diyos para sa kasalanan ng tao ay humupa na dahil lahat ng judgment ng Panginoon ay dinala sa katawan ni Kristo, and He had delivered us from the power of darkness and into His kingdom. At the cross, He provided healing, protection, provision, and victory. That work ay natapos na. So, you do not worry about your circumstances now. You just pray, speak the word of God, use your authority, praise and thank Him, and enter into His rest. Ito po yung mga kinakailangan nating gawin kapag may masasamang nangyayari sa ating paligid at hindi po kinakailangan tayong pasukin ng takot sapagkat alam natin God has provided through the Lord Jesus Christ ang lahat ng tugon para sa atin pong nararanasang problema, but we need to speak it out. We need to use our authority. Alam niyo po, God can do everything. But God will not do everything without cooperation sa tao. Kailangan pong makikooperate ng tao because still, ang dominion ng earth ay nasa atin po. Ibinigay ito sa atin ng Diyos. Only na ibalik lang sa atin ang ating authority, and we can dominate the earth using the authority that God has given back to us. At alalahanin po natin na ang lahat ng bagay tinapos na ni Kristo sa krus. Kinakailangan po natin itong i-enforce ang victory ni Jesus. At i-enforce natin ito nang tayo po ay nananangan at nananahan sa kanyang kapahingahan. Dito ko po kayo iwanan, Hebreo Kapitulo 4, talatang 11. Ang sabi po doon, kaya't sikapin nating makamtan ang kapahingahan iyon. Yung kapahingahan pong tinapos ni Kristo. Sabi po doon, at huwag mabigong tulad ng mga hindi sumasampalataya. Every time na maliligalig po tayo sa mga sitwasyon, sa mga pangit na nangyayari sa ating kapaligiran, sasabihin mo, this is our natural tendency or a response. But if you are always aware na ikaw ay mahal ng Panginoon at tinapos ng Panginoon ng lahat ng masasamang ito, the kingdom of this world para sa iyo, and you just need to use your authority, magsalita ka sa pananampalataya, maniwala ka sa ginawa ng Panginoon, then I'm telling you, kaya mong mag-rest sa tinapos ng Panginoon because you know, mahal ka ng Panginoon, hindi ka niya pababayaan, and everything has been provided for you. Ito po, si Baljamin Tatlong Hari, at ito po ang Life and Grace, and I hope meron po kayong nadampot at kayo po ay nakasubaybay nito at nasagot ang inyong mga tanong. Hanggang sa muli po, sasagot po ulit tayo ng isa pang tanong next week. Ako po ay nagpapaalam at nagsasabi sa inyo, life is best lived by grace. Shalom!